Sabi ko sa kanya, pakita niya, may connection ba ang eleksyon sa kakalikasan? Meron. Magandang umaga po mga kasama. Magbati po galing sa Kapakanan sa Tagus, Laguna. Kami po ay isang NGO na nabuo mula sa grupo ng Tropang Lenity po ng eleksyon. Marami po kaming mga tinutulungan ng mga farmers groups, mga fisher folk, mga at iba pang sektor na nasa laylayan. Sabi po namin, hindi kami titigil, hindi lang po pang eleksyon. So what we did was to register the organization sa SEC. So ngayon, isa sa mga advocacies po namin ay yung para sa kalikasan. We were very lucky na naimbita namin si Father Robert noong September 26. Nagsagawa kami ng Walk for Kalikasan sa Santa Cruz, Laguna. Alam ba ninyo na ang September 26 ay naproklama sa Proclamation number 413 ni dating Pangulong Aquino bilang Sierra Madre Day. Kaya po, nagsagawa kami ng Walk for Kalikasan. Sinusuportahan po namin ang manapak. Sinabi ni Father, ang mamayang nagmamahal sa pakil. Ito po ay binubuo ng isang lola at ilang mga medyo may edad na rin, si Lola Teresa, siya po yung namuno sa pagtutol ng pagtayo ng Ahunan Dam sa kabundukan ng Pakil. Around 300 hectares po ang matatalbong gubat doon sa taas. So, imagine niyo na lang, from my own experience, taga Cebu po ako, ang husband ko ang taga Santa Cruz. So, sabi nila, ang last na baha daw ay in 1972. But in 1995, we had to transfer dahil noon doy, ang bahay po namin ay nabahaan ng for 3 months. Well, stagnant water po. Dahil ang lake po ay parang medyo mas mataas na kaysa sa lupa. May mga barangay na Santa Cruz na flooded talaga. Even only ordinary rain or after magbaha sa Manila. So, expected na namin yon after magbaha ng Manila, pabaha na sa Santissima Cruz. Yun yung nearest na Pag bumaha si Santissima Cruz at nagkabagyo, magre-release ng water ang Kaliraya at ang Botocanda. Kami po ay lulubog na naman ng around 3 months. So last year, merong a number of families were evacuated. Nag-evacuate sila sa evacuation centers and ganun din po, mga halos isang buwan bago humupa ang tubig. Paano po ngayon kung ang dalawang bundok, bundok ng Pakil at bundok ng Pangil. Ang umaalma pa lang po ngayon ay ang mga taga-Pakil. Wala pa po tayong naririnig sa mga taga-Pangil. Ang mayor po ng Pakil ang advocate po talaga ng Ahunan Dam. Yan po yung pag-aari ni Razon. Hindi po namin alam kung bakit po sila na-issuehan ng ECC. Samantalang, ang quality po ng soil ng Pakil ay hindi po siya compact, medyo loose, so prone to erosion po. So, gagawin nila, hihigot ng tubig from the lake, and then, pag umulan ng malakas, ibabalik din sa baba. Hindi lang sila kontento doon na gagawa ng dam, na equivalent to something like 80 Olympic-sized swimming pools. Hindi po ako sure dun sa data because hindi po ako ang spokesperson. Maybe next time, isasama ko po siya. Hindi po kontento dun sa pagtayo ng dam sa taas. Meron pa po silang ibang project na yung solar panels ay ilalagay po sa Laguna Lake. Paano po ang kabuhayan ng ating mga
mangingisda. Pero sabi nila hindi pa daw tinutuloy yung project. Pero meron na pong nagmo-move doon. So, wala po masyadong nag-iingay tungkol dito. Hindi ko po alam kung bakit. At lahat po ng mga media outlets na inimbita namin noong 26, ang nag-respond lang po yung nandun sa amin na kaibigan din po namin. So, ano po ang connection ng environment at eleksyon? Ang mayor po ang main proponent ng Ahonan Dam. Hawak din po niya ang mga kanyang mga konsehal. And malungkot na balita ito, isang teacher, dating professor, siya po ay dinukot and nakulong dahil sa pag-advocate niya sa no to Ahonan Dam. Para pong meron pong kaso na hinukay na kaso na alias naman po ang nakalagay, hindi naman po siya yun. Related po kay yung artist po na Dalena, kasi sila very open sa pag-support sa campaign against the Ahonan Dam. Hanggang dito na lang po. Again, nagpapasalamat ako kay Father Robert na pinaunlakan niya yung imbitasyon namin, sinuportahan niya kami. I hope po na in the coming days po ay makabasa din po kayo ng tungkol sa Ahonan Dam at yung dam sa Pakil. Help us inform the people po itong mga pagkakalbo ng ating mga gubat at pagwawasak ng inang kalikasan. And Kapakanan Santa Cruz Laguna is one with you para panagutin ang COMELEC at ilabas nila ang katotohanan noong nakaraang eleksyon. Maraming salamat po. Pag narinig ko yung salitang pagkakalbo na mga bundok, nasasaktan ko. Wala akong kusina. Hindi. Diba? Pero alam nyo, baka pwede tayo mag-organize ng isang protest action in front of the DNR, ang mga kababaihan na ay magpapakalbo. Hindi ako nagbibiro. Ay, kaya nyo, and then you will grow it back anyway. Kasi ako, nagpakalbo ko noong 2007. Hindi ko na binalik. Kinahit ko, I was in Hong Kong when Buddhist monks of Myanmar were being persecuted. So, my colleagues in my colleagues at the Asian Human Rights Commission, AHRC, I asked me, Father, can we shave your head as protest because you look disconnected and being sabotaged. If we shave your head, you will look like a Buddhist monk. So a shaven head of a Filipino priest is a good statement of solidarity with the Buddhist monks. So from then until now, tapos a few months later, I started cancer support group of OFWs, women with cancer. So kalbo sila lahat. At meron kaming banda na ceremony kapag may bagong dating na kalbo na babae. So I have two reasons why I am kalbo. Because of cancer, because nagpapahimo, nakakalbo. And I have a third reason para mapakalbo. Kaya mo yon, magpapakalbo mga babae sa harapan ng DNR, kasama ko. I will grow my hair a bit, and then with the women, as many women, brave women, sister, gusto mo sumama, Lisa? Bawal naman Kaya mo yan, matanggal kasi ang may pelo ka naman eh. Pero ilalagay mo dito. Okay, it can be done. I'm just saying, ang problema natin DNR eh. Pagdating sa eleksyon, ang problema natin ay COMELEC. Pagdating sa kalikasan, problema natin DNR. Ano klaseng gobyerno yan? Diba? So, kaya pakinggan natin ang aking bishop at ang kanang kamay ni Archangel Michael. Palakpakan natin.
Maraming salamat, Father. Kanina, sa homily ni Father, tinanong niya, kung itong ginagawa natin, may epekto ba? Ilang 7 months na tayo, Father, na gumagawa nito, may epekto ba talaga? Nung ating mga pinagdadasal, nagkakaroon ba ng epekto? Mayroon po, no? Sinasagot tayo big time ng Diyos. Kasi sila ay nagsisinungaling at yung kanilang sinasabing hindi totoo ay nakaabot sa Senado. Noong September 14, dahil pumunta sila sa Senado para i-dependa yung kanilang budget, no? Budget hearing. At nandoon si Senator Coco Pimentel. Inimbitahan ako ni Coco Pimentel noong mga 3 nights before that hearing. At nag-brief ako sa kanya, no? Dinner time yun, pero nag-brief ako. At nandun si Senator Risa Hontiveros din kung anong kayaan ang nangyari. Kaya yung mga tanong ni Senator Coco Pimentel noong September 14 ay na-brief dahil sa mga briefing ko yun, no? Pero bakit nagkaganito? Tinawag ako ng senador para questionin. At doon sa mga question niya, doon lumabas ang mga nagsisinungaling talaga at halatang-halata na ang COMELEC. Dahil sa ginagawa natin dito, dahil sa mga dasal natin. No? So, talagang bakit yung COMELEC din ay magsasabi ng hindi totoo? Siguro may nagpipilit sa kanilang father, no? Parang, at bakit yung mga ebidensya natin na nakuha para pakita na may irregularidad ng eleksyon ay galing din sa COMELEC. Dahil po, talagay namin, no? At nakakasigurado na kami ngayon, may mga tao sa COMELEC, yung mga kanilang IT expert dito, ang nagpapalabas ng mga ebidensya ito para mapaalam ng ating bayan na talagang may mga dayaan nangyari noong May 9, 2022 election. Hindi vulgar na po, no? Pero nakikita nyo ang resulta ng pagdadaya. Anong ginawa? Unang ginawa ng mga nakaupo, instead na dapat kung malinis ang halal, ang ating pagboto sa kanila, ang kanilang unang gagawin pag nakaupo ay para sa mga tao, no? Pero anong ginawa nila? Pang sarili. Intelligence at confidential fund na wala naman noon ay kinuha nila, no? Hindi nila explain kung paano nila nagasto ang 125 million sa 11 araw. No? Maharlika Fund, wala pang 3 araw lusot. Papunta abroad, no? Kahit na may nagkakahirapan tayo rito, ay pumunta sa Singapore para F2. so kita nyo yung prioridad nila, no? Yung mga bilihin ngayon tumataas, nag-umpisa yan sa sibuyas, tapos yung ating asukal, ayun, bigas, no? So at kamatis, itlog. So lahat ito ay simptomas ng mga taong umupo na hindi ang kanilang utang na loob ay sa taong bumoto sa kanila, kundi sa isang makina na kaya ng ating mga boto. Unti-unti lumalabas na ang mga katotohanan na ito at ang mga ebidensya natin
ay walang iba kundi nanggagaling sa kanila. So, sino nagbibigay nito sa atin? Dahil sa mga pagdadasal na ginagawa natin ito. Unti-unti. Ganyan nga ang paraan ng ating Diyos. No? Huwag natin apurahin, pero may nangyayari po. Tuloy lang po natin ang laban. Maraming salamat. At mula ngayon hanggang sa darating na panahon, hanggang sa magtagumpay tayo, sabi sa akin ni San Miguel Arcangel, San Gabriel Arcangel at San Rafael Arcangel, hindi na raw sila aalis ng Comelec. Palakpakan natin ang tatlong anghel, di ba? Do you believe that? Do you believe in your guardian angels? Oh, I believe in the angels that are now guarding the Comelec. Yes. We need angels to guard our government because Satan is in a hurry to take over this country. Hindi lang po mga Marcos, mga Arroyo, mga Duterte, hindi lang sila. Sila yung mga kampon lang. Satan himself would want to rule our land. But of course, will he succeed? When there was a war in heaven, Saint Michael mobilized his angels and defeated Satan and his minions. Kaya kayo at ako, huwag niyo kalimutan sa pag-uwi natin, tayong lahat ay mga munting anghel. Hindi tayo katulad nila, munting anghel ng katotohanan, ng katarungan, ng pagmamalasakit. Tunay na magpagmamalasakit, hindi malasakit ni Bongo, ay pera natin yun. Ng pagsasakripisyo at pagtataya. At I will end with this, pagtayo, pagtindig, a faith that stands and makes a stand. Magandang umaga po sa inyo lahat.